Looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong naglalay para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Ngayong gabi po ito. Minsan lang po ako nakapag-live noon sa Tayog, Pangasinan noong 2 days ago. And kahapon bumiyahe po kami dito from mga 2 o'clock, ganyan, to 9 o'clock na po, kaya hindi na po tayo nakapag-Daily Words of Encouragement kagabi. Po. And pero patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos ngayon pong araw na ito. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Amen Headquarters. Magandang gabi, amen. Sabi niya, Mang Mark Anthony Silak. Amen. Alright, God bless you po. At patuloy po tayo mag-comment dyan. Babasahin po natin to be able to encourage one another. Let's pray po. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabi. Patuloy niyo kaming i-encourage sapagkat ito pong programang ito ay designed po to be encouragement, to be able to encouragement, O God, someone na dumadaan din po sa mga discouragement sa buhay. Kaya please continue to meet our spiritual needs tonight for your glory and honor. Patawad din po, Ama, sa kasalanan nagawa sa pangalan po ni Jesus. Amen. 1 Thessalonians chapter 12 po tayo. Hanggang sa dulo po, 28. The Bible says, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in the love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men." Yan po, napakagandang admonition ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonian church niyo po. And see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. Yan pong pamagat natin. The very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you. Salamat sa Panginoon. Tapat po siya na tumawag po sa atin, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The God of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Yan po ang talata po dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 28. Again, ito po ang text verse natin sa verse 23. And the God of peace, the very God of peace, sanctify you fully. Of course, yung sanctify dyan is to set apart, for God's use, mga kapatid, to set apart or to set apart, kumbaga ihihiwalay mo para sa use ng ating pong Panginoon. Alright? Kaya sabi niya, holy. So lahat ng buhay natin ay fully surrendered, fully sanctified for the glory of God. Kaya nga sabi ng Bible, and I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Because we understand na papalapit po ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo to take His people, alright, from this sinful and wicked world. Maging ni Apostle Paul, sinabi niya na po during his
time dito po sa maraming talata dito sa Biblia na kapalapit na ang Panginoon. Kung nung araw nga sabi niya malapit na ang Diyos, ngayon pa kaya? Mas malapit na. Kaya nga habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, maging tapat po tayo sa Kanya. Maging tapat po tayo sa paglilingkod, sa ating church attendance, sa pag-witness ng kaluluwa. Maging tapat po tayo sa mga ministries na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin habang hindi pa siya bumabalik. Mahirap naman po yung pagbalik ng Diyos, backslider tayo. Pagbalik ng Diyos, wala ka sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, di ba? Wala ka sa pagbalik ng Diyos ay masama ang relasyon mo sa Diyos. Nakakaya po pag hinarap natin ng Diyos sa hukuman ng Panginoon sa langit na hindi maayos ang relationship natin sa Kanya na namatay. Diba? Mahihiya po tayo or matatakot tayo Alright? Pero yung talagang ginawa mong lahat ng kakayanan mo, ayon sa ability na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, pagharap natin sa pagbabalik ng ating Panginoon, masaya po tayo ho. At sasabihin natin na na I did all my best, Lord, and I come here to be able to thank and worship you. Yung corona na ibibigay sa atin, ibabalik din po natin sa Kanya. Mangyayari lang po yan, mga kapatid, kung tayo po ay sanctified holy. Completely. Yan ang ibig sabihin ng holy po dyan. Walang reservation. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos po ay walang reservation dapat. Alright? Kundi holy, complete. Kasi kung marami tayong reservation, marami tayong excuses, magsimba lang Sunday morning, Sunday night, Thursday night prayer meeting, marami tayong excuses na hindi naman talaga excuses, kumbaga gawa-gawa lang, hindi po tayo kumbaga fully surrendered, completely sanctified for the Lord's use, di ba? So, pinakamahalaga po ay no reservation as we live and follow the will of God sa ating pong buhay. So, yan po ang ibig sabihin po niya na sanctify you holy. To set yourself apart for the glory of God, not for the world glory, kundi for the glory of God po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong papayag bilang anak ng Diyos na yung mundo, yung impluensya, sistema ng mundo na masasama, nakikita po sa atin. Tandaan mo, iniligtas ka ng Diyos sa impyerno, di ba? At kumbaga, iniligtas na tayo sa impyerno, hindi na tayo pupunta sa impyerno, anak na tayo ng Diyos. Dinala pa tayo sa church, mga kapatid. May Biblia pa tayo, may Holy Spirit pa tayo, may pastor pa tayo, meron pa tayong mga kapatiran na nag-encourage sa atin. Sapat po yun to be able to sanctify us fully. So walang excuses talaga para tayo po hindi makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Of course, hindi tayo perfecto. Of course, nagkakamalit, nagkakasala pa rin tayo. Pero at least we are doing our best to be able to follow the Lord fully. Alright? Yun po ang maganda po dyan. Hindi yung influensya ng sanlibutan ay nasa atin, yung vision nasa atin, yung sigarilyo alak nasa atin, yung pakikipag-away nasa atin. Hindi na. Alright? Bakit? Sanctified na po tayo huli. At doon po sa kalooban ng Diyos na yan, setting apart to the ministry of God, to the will of God, merong peace dyan. Kaya nga sabi ng Bible, the God of peace. So may kapayapaan po ang tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Alright? Pero outside from the will of God, walang kapayapaan. Sabi nga ng isang life principle, peace is not the absence of trouble. But having peace is because of the presence of God in your life. Hindi dahil payapa ka, walang trouble. Hindi, kahit may trouble tayo, pero nandyan ang presensya ng Diyos sa buhay mo, alright? Payapa ka pa rin. Alright, kaya pinakamahalaga po is you sanctify yourself fully to get the peace from God. Maganda po yung namumuhay po tayo na payapa, tahimik, mayroong tinatawag na serenity ba yun? Diba? Makalmado ka lang sa buhay, walang worry, free from stress, free from all anxiety, diba? Sapagkat nakasama natin ang Diyos Kung kasama mo ang Diyos, may peace ka. Bakit ka may peace? Because you sanctify yourself fully.
unto the Lord. In other words, you surrender your life without reservation and living on the will of God. Alright? Pwede pong mangyari yan habang estudyante ka, makapamuhay ka sa Panginoon. Habang ikaw ay empleyado, habang ikaw ay negosyante, habang saan ka mang workplace na tinatawag, mga kapatid. Or retired ka na, or nasa bahay ka na lang, pwede kang makapamuhay pa rin sa kalooban ng Diyos. Alright? And gagamitin ka pa rin eh. Meron ka pa rin pwedeng magawa sa Panginoon. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-witness, pwede kang mag-salwini, pwede kang mag-disciple, pwede kang maglinis sa church, pwede kang mag-involve sa choir, usher, Sunday school teaching, pwede kang mag-preach, pwede kang magkaroon ng area or saan man yan. At nandiyon po ang kapayapaan talaga na gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya napakahalaga po yan. Kaya sabi nga dito sa verse 22, abstain from all appearance of evil. Kumbaga, iwasan mo lahat ng appearance ng evil. Pag matitem ka na, may nang sisidus sa'yo na babae o lalaki, layuan mo na. Hindi yung ini-entertain mo pa or kinakausap mo pa or binabalik-balikan mo pa. Kaya nalalaglag sa tulay, sabi nila. Kaya napufall sa lalaki o babae samantalang may pamilya siya. Alright? So, abstain. Iwasan mo. Layuan mo. Parang si Joseph. Nilayuan niya Diba? So, maayos po pagka ganun, mga kapatid. And, sa kalooban ng Diyos, again, napakaraming mga admonition kanina sa binasa natin. Gawin lang po natin, mga kapatid. Katulad dito, tingnan ko po. Bago tayo magwakas. Ayan now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, yung mahihina, support the weak. Alright? So, supportan ng mahihina. Be patient toward all men. Alright? So, yung unruly po dyan, yung may sariling mundo, warn them, mga kapatid. The Bible says, see that none render evil for evil unto all men. Kahit ginawang ka ng masama, pag-pray mo pa rin. Diba? Pag-pray mo pa rin. At hanggat maaari, may maganda pa rin tayong magawa sa tao. Para makita nila ang Panginoon sa atin at mababago sila, makakilala sa ating Panginoon. Kasi pag ginantihan mo ng evil yung evil, wala na ang Panginoon din. Diba? Hindi na makikita. So, kaya sabi dyan, but ever follow that which is good. Sundin lang natin ang maganda, both among yourself and to all men. Sundin lang natin ang tama. Rejoice evermore. There's a lot of reason to rejoice. Number 1, save ka, langit ka pupunta. Number 2, may church ka. Number 3, may Bible ka. Number 4, may pwede kang mag-pray sa Diyos. Number 5, may kapatiran ka. Number 6, may Holy Spirit. Marami Diba? Magsalwinin ka. Manikas. Rejoice. Kung malungkot ka, by the way, magsalwinin ka, masaya ka. Ganun kasimple. Malungkot ka, magsalwinin ka. Siga mo, magiging masaya ka. Pray without ceasing. Every time na tayo po ay nabumuhay, sa araw-araw, pray without ceasing. Hindi lang po pag gising mo at pagtulog, 2 beses lang sa isang araw. Hindi. Kahit naglalaba ka, nagluluto ka, namamalansya ka, nagdadrive ka, huwag ka lang pumikit, mag-pray ka pa rin. Diba? Pray without ceasing na Ayan. Ano mang ginagawa mo? Naglalakad, nakahiga, tumatakbo, alright, nakatayo, pray ka. Nasa bukid, nasa opisina, nasa school, nasa trabaho, mag-pray ka lang. Pray without ceasing Hindi yung isang pag-umaga lang at paggabi, hindi lang. So, why worry when you can pray And yung lesson natin kaninang umaga, in everything give thanks, for this is the will of God, in Christ Jesus concerning you. Masalamatan din lahat nasa Panginoon. Ano po? And good or bad, by the way, hindi po bad talaga yan. Seemingly bad lang sa'yo. Pero, will of God yan. Alright? Pag may problema ka, may struggle ka, may nawalan ka ng trabaho, na-bankrupt ka, o ano man nangyari sa'yo, baka hindi maganda yan para sa'yo. Kaya, nagkaroon ka ng challenge sa buhay, isipin mo ang purpose ng Diyos. Huwag lang yung problema. Huwag lang yung nawala sa'yo. Yung purpose. At maunamaan mo yung will of God. Ano po? At kasi anak ka ng Diyos All things work together for good. Sabi ng Biblia, Romans 8:28. Diba? To them that love God. So, tignan mo. Bakit ka nag-problema? Bakit ka nag-trouble? Bakit ka nag-struggle? Bakit ka nawalan ng anuman dyan? May tinuturo ang Diyos sa'yo. Pinapatibay ka ng Diyos.
At gusto ng Diyos magtiwala ka sa Kanya. And gusto ng Diyos mapalapit ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na patibayin ng pananampalataya. Gusto ng Diyos na i-prepare ka for a better things in the future. Kaya, this is the will of God, sabi ng Biblia. In Christ Jesus concerning you. Sibing libad lang po yan. Masalamatan mo pa rin yung problema. In everything, give thanks. Pag good ang nangyayari sa atin, madali mo pasalamat. Pero kung bad, parang si Job, di ba? Sabi niyang asawa niya, mamatay ka na, Jobs. Will you retain your integrity to God? First God and die, sabi. Anong sabi ni Job sa asawa niya na naiwan, di ba? Ano ka ba? Gusto mo lang tumanggap ng good? Ayaw mo ng bad? I will retain my integrity with the Lord. And God blessed Job twice as he had before, sabi ng Biblia. Kasi naunawaan niya yung purpose. Na ano yung purpose? Will of God. May blessing. May pagpapatibay sa pananampalataya. Merong mapapalapit ka sa Diyos. Maayos yung faith mo dyan sa bagay na yan. So, bad man yan, problema man yan, struggle man yan, will of God. May purpose, sabi niya. Kaya anong gagawin mo? In everything, give thanks. Okay? So, marami pa po sana ito, pero again, gusto ng Diyos po na magkaroon tayo ng peace. The very God of peace sanctify you holy. Doon lang po tayo sa kalooban ng Diyos. Napakasaya pong maging Kristiyano. Napakasaya may church. Napakasaya may mga kapatiran. Di ba? Oo. Talagang kumpleto tayo pag meron kang Panginoon. Higit sa lahat, langit ka pupunta. No worry. Matay man tayo, langit tayo. Napakaganda po. Po. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming napakinggan. Tunay nga, Panginoon, that you want us to have a peaceful life in order for that to be happen, is kinakailangan lang po namin mas sanctify, holy, fully surrendered without reservation to live in your will. Sa lahat po ng nakikinig, pagpalain niyo po sila saan man sila naroon. Saan po ng kanilang pamilya. Dalhin niyo po kami sa church bukas muli, mag-worship sa inyo. And to recognize that all blessing comes from you. Sa mga nakalipas na araw, ang buhay namin, kalakasan namin, pagkain namin, nanggagaling sa inyo. Kaya you deserve our worship and praise so more. Bring us in our own churches for your glory. Thank you in Jesus' name. Amen. Muli, magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Asama po kayo na roon, Ma'am Roslyn Espino. Of course, Ate Roslyn dyan sa Batak, Ilocos Norte. Kamgidan. Okay? Barangay Kamgidan. Ganyan din si Pastor Albert Caballero, Mangaldang Pangasinan. And Nanay Evelyn Balmonte. Diyan po yan sa Pandakan, Manila. Magandang gabi, Nanay. And diyan po ako tumitira noon. Pagka ay natutulog ng tanghali, habang nasa Bible School, area po namin sa Pandakan, sa tanghali, diyan po kami kumakain sa kanila Nanay Evelyn. And napapahinga rin po. At diyan kina Nanay. Kaya magandang gabi po sa inyo diyan. Lahat po kayo nandyan sa Pandakan, Manila. Sina Elmer, yung iba pa. Malalaki na Yung maliliit noon napakalalaki na nila. Alright, God bless you. Regards po na Evelyn sa inyong mga anak dyan. And ang Panginoong pagpala sa inyo dyan. Of course, Manang Monet Silak sa Batak. Si Manang Anthony sa Batak. At Brother Danny Ringgor, of course, sa Batak. Magandang gabi, Brother Danny. And Kuya Wilbur Suaso. Dyan po sa Hong Kong po ba kayo? Singapore, Hong Kong. Magandang gabi po. Kasama po ang inyong pamilya. God bless. And we are praying for you po. And Amen Headquarters ang pangalan. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ganun din po dyan sa mga Aldan pa, sa Pampanga, Bulacan, and sa Abra, and sa South Korea, Brother Rico. Ganun din po dyan sa Singapore at sa Southern California, Nanay Dora. Magandang gabi po sa inyo dyan, Tatay Jojo, and Christopher. At sa Hawaii, Nanay Peria, magandang gabi po. And lahat po nang nakikinig sa mo po kayo dako ng ating bansa sa iba-ibang panig ng mundo. Ang Diyos pong magpala sa inyo po at again, the very God of peace sanctify you fully. At God bless po. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. Good night. I love you all. God bless you.
Hong Kong, Kuya Wilbur. Opo. Thank you, Kuya Wilbur. Sa Hong Kong po. God bless. Mag-pray po namin kayo.